Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is Nel Sembrano. I'm the author of Financial Entrepreneur, founder of PMMC, which is Pinoy Millionaire Mind Club, and I'm also a financial educator in IMG. In this video, ipapakita ko sa inyo how to enroll in IMG online. So, nakapaggawa na ako ng video before about this procedure. Kaya lang may mga changes si IMG at may mga dinagdag siya. So, gumawa ulit ako ng bago. Okay, so simulan na natin. So, una, pupunta ka sa website ng IMG, which is www.img-corp.com. And kapag nandito ka na sa site, so ang una mong gagawin is i-click mo itong Be a Member. So, pagka-click mo na yung Be a Member, ang lalabas sa iyo is ganito. So, makikita mo sa screen. For Philippine Membership Code, ang gagawin mo lang, i-click mo lang ito. Anong pinagkaiba niya? Kung dito ka sa Pilipinas, kung nandito ka sa Pilipinas, so syempre Philippine code ka. Makaka-attend ka sa mga financial center dito sa Pilipinas. So depende kung nasa province ka or nandito ka sa Manila, which is sa Makati ang financial center. So may dalawang financial centers doon. And then, kung ikaw naman ay nasa ibang bansa at meron namang financial center doon or kaya wala naman, so pwede mong gawin is click mo to. Yan, click here to sign up for other countries. So for international membership, i-click mo lang yan. So para pakita sa iyo yung iba't ibang bansa na meron ang IMG doon. Okay? Yan. So papakita sa iyo pag click mo yon, meron tayo sa Asia, like sa Hong Kong, Macau, Singapore, Australia. Hindi naman Asia ang Australia, di ba? So, yan. Taiwan, Japan, Indonesia, Thailand. Okay? And then, meron sa Cambodia, Malaysia, China. Yan. So, tingnan mo lang dito kung ano-ano yung mga bansa. And then, Middle East, meron din dyan. Europe, meron din. Ayan. And then, meron din sa America, Canada, and then Africa. Okay? So, let's say sa Pilipinas ka lang or Philippine local members ka lang. So, i-click mo lang ito. Ang pinagkaiba pala niya, so hindi ko natuloy kanina yung difference niya. Kapag dito sa Pilipinas, syempre, makaka-attend ka sa financial centers and mas mahal lang sa ibang bansa kasi yung if you will do the business kasi ni IMG, meron kang matatanggap na Visa card. Okay? So yung Visa card doon kasi papasok yung mga income mo from IMG. Okay? So kapag international code ka, so meron kang Visa card, so doon na siya papasok automatically. Pag nasa Pilipinas ka kasi, ang matatanggap mo cheque. Okay? So yung cheque na yun, i-claim mo sa financial center. So yun yung pinagkaiba niya. And then, the rest naman na pare-parehas lang. So, kaya lang mas mahal ng kaunti yung nasa international kasi may Visa card sila. Okay? And then, kapag Philippine local member, so click mo lang ito. So, pag-click mo na yan, so lalabas na yung itong screen na to na kung saan mag-fill out ka na ng mga information mo. Diba? So, kung ikaw yung mag-member, of course. Yan. So, ang gagawin mo, fill out mo lang to. Lahat ng may asterisk, yun, fill out all the fields or boxes with asterisk. So, yun yung mga required. Yan. So, makikita mo naman dito. So, palakihin natin. So, you have to input yung complete name mo, my last name, first name, tsaka middle name. And then, make sure yung email address active to kasi dyan mo marireceive yung mga updates, mga announcement ni IMG. Yan. And then, dyan mo rin marireceive yung username tsaka password para ma-open mo yung IMG portal mo na meron na akong separate video para malaman mo kung paano siya explore. And yung gender. And ito, importante rin itong i-discuss itong sponsor code tsaka sponsor name. So, ano ba ibig sabihin yan? Sponsor code and name are the membership code and name of the person who introduced IMG to you. Kaya importante na kung yung kaibigan mo yung nag-introduce sa'yo or kamag-anak mo yung nag-introduce sa'yo ng IMG, tanongin mo kung ano yung sponsor code niya. Kasi kakailanganin mo yun pag nag-i-join ka. Kung hindi mo naman kilala or kung napanood mo lang ang benefit ng pagiging member ng IMG or nabasa mo lang siya sa isang blog, so tanongin mo yung code ng tao na yon kung siya
siya yung parang nag-open sa'yo ng opportunity dito sa IMG. At yun ang ilagay mo. So, pag nalagay mo na siya, like ito, this is my sponsor code, 0133JF. After you input the membership code of your sponsor, her or his name will automatically appear on the sponsor name. So, hindi mo na kailangan i-fill out. No need to fill it out kasi automatic na siya pagka next mo. Okay? And then, after nyan, kailangan ko rin itong explain. Kung ang kumausap sa'yo or nag-explain sa'yo ng IMG is hindi yung sponsor mo, meron lang siyang ni-refer na trainer sa'yo, kailangan mo rin ilagay yung pangalan niya dito. Yan. So, lagay mo lang siya if applicable. Kung yung sponsor mo yung mismo nag-explain sa'yo, so no need na to indicate yung trainer dito. And yung birth date, and then yung civil status. So, yung the rest, pwede mo na lang yan i-update after na lang. And yung forwarding address, importante rin to na-explain. Forwarding address is where all the documents are being forwarded. So, ask your sponsor what location to put here. So, the best thing na lang na gagawin mo dyan is tanungin mo na lang kung anong ilalagay mo sa forwarding address. Ibig sabihin yan, dapat kasi tama yung malagay mo dyan. Kasi pag nagkamali ka, mapupunta yan sa ibang location, yung mga documents na particularly para sa'yo. Okay? So, kaya kailangan mo yan tanungin sa kanya. So, sample, kapag clinic mo yung arrow down doon, so lalabas yung mga different na forwarding address. So, like ako, nasa work center ako, kaya yan yung aking forwarding address. And then, after nyan, ang current address information, you need to fill it out also. And ito yung nadagdag, yung signature. Yan. So, kailangan ka mag-sign dyan using your, pwede kung phone ang gamit mo, so pwede mo yung gamitin, or kung may stylus pen ka, or pwede rin mouse kung hindi naman masyadong komplikado yung signature mo. After filling out all the required fields or boxes, click here to continue. So, click mo yan, at lalabas sa'yo ito. So, papakita sa'yo dito yung membership code mo. So, tinakpan ko lang dito. Kailangan mo i-note tong membership code mo. Actually, ito na rin yung para magiging username mo sa yung IMG portal. So, antayin mo lang yung password mo pag natapos ka na ma-process itong membership. So, to fully process your membership, please arrange your payment. So, may mga options dito, 5 options yung pwede mong pagpilian. Ayan. So, for bank deposit, money remittance, saka online bank transfer, same lang din yung procedure. Kaya isa lang yung papakita ko sa'yo dito. Kasi kahit money remittance or bank transfer, same lang yung magiging procedure with bank deposit. Okay? And sasabihin ko na rin na kung ang magiging procedure, magiging mode of payment mo is bank deposit, money remittance, or online bank transfer, maganda na nagawa mo na siya bago ka mag-e-join or bago ka pumunta dun sa website at mag-join online. Para ready na yung picture or scan copy ng iyong proof of payment pag in-upload mo na siya. Okay. And then, itong debit card via banknote and credit card is online naman ito nagagawin. So, naman na, pagka pinaprocess mo na siya, saka mo pa lang naman siya i-input, diba? So, dito muna tayo sa tatlo. Yes. Let's say, yung bank deposit. Okay, so ang gagawin mo lang, pag clinic mo yun, lalabas ito, fill out mo lang itong mga details. So, actually, may mga initial na yan na, na information. So, dadagdagan mo lang yung iba na wala. Like, etong address line, tsaka CPC, tsaka yung phone number. And i-tick mo tong bank deposit or remittance. And pagkatapos niyan, i-click mo lang tong next step. So, pag na-click mo na yan, ito yung lalabas. So, ang gagawin mo lang, click arrow down to choose which bank. Yan. So, pag click mo na yan, mamimili ka na dito kung saan kang bangko nag-deposit. Yan. Kaya maganda, before ka pa lang na mag-e-join, tatanungin mo na yung sponsor mo kung ano yung mga bank account para naka-deposit ka na. Bank account ng IMG. Yan. So, pag nakapili ka na dyan, so gagawin mo lang, click mo lang itong select para i-continue. And ito yung lalabas. So, ito na yung screen kung saan ka mag-upload ng iyong proof of payment. Kaya sabi ko maganda kung nagawa mo na yung transaction bago mo siya i-join para available na kagad yung document. Okay? So, click mo lang ito. Click here to upload the picture of deposit slip, remittance receipt, or online bank transfer na screenshot.
Okay, so ito, pinakita ko na dito yung bank account. Meron tayong BDO, BPI, BPI Family, Metrobank, PNB, Union Bank, and Non-Bank. So, ito yung IMG bank accounts. Okay? Pag clinic mo na yung kanina na pinakita ko, ito, ang lalabas is ito. Okay? Ang gagawin mo lang, i-input mo lang yung details na nakalagay dun sa deposit slip or nandun sa remittance receipt or sa yung online bank transfer. Pag nalagay mo na dyan, lahat to, ang gagawin mo lang para i-upload yung picture noon, scan copy or screenshot, select mo lang tong file. So, pagka-select mo yung file na yan, ito, nag-sample lang ako ng deposit slip. So, make sure na talagang na-complete yung pag-upload at nakita mo na siya dito. Yan. So, pag na-upload mo na yan, ang gagawin mo lang, i-click mo lang ito, yung submit para ma-submit mo yung payment. Pagkatapos niyan, ang lalabas dyan, hindi ko na siya tinuloy kasi hindi naman talaga ito pa totoo. So, sinample ko lang. Ano lang, may lalabas lang na your payment will, parang i-verify ng mga 2 to 4 working days. So, and then, after nun, makaka-receive ka na ng email na wini-welcome ka na sa IMG and then makikita mo yung username at password mo. Which is mamaya papakita ko sa iyo yung sample. Okay? Let's say naman kung debit card via BankNet ang gagawin mo. Dito naman, kung iyong ATM card is naka-enroll sa BankNet, so pwede yun. So, depende siya. So, kaya alamin mo kung yung debit card is naka-enroll siya sa BankNet. So, click mo lang yan, then ito yung lalabas. So, parang same lang din doon sa deposit slip. So, except lang ito, ATM BankNet yung nakalagay dyan. And mapapansin mo dito, yan, meron siyang additional na transaction fee na 10 pesos. Medyo mura lang siya, di ba? Yan, dahil mas convenient kasi na via debit card, so meron siyang additional charge. And then, i-click mo lang tong continue after mo ma-fill out yung mga information dyan, ito yung lalabas. Pag lumabas to, ang gagawin mo lang ito, click mo lang to yung ATM card, so ano bang bangko yun? Ano bang ATM gamit mo? Yan, so meron dyan. And then, pag nakapili ka na dyan, click mo lang tong submit. Yan, pag na-click mo na yung submit, ito yung lalabas. Kailangan mo ilagay yung ATM card number mo, then yung account type, and then yung PIN number. So, pagka-click mo na yan, so, pag nalagay mo na pala dyan, yung info, so, click mo lang tong pay. Yan. So, yun din yung lalabas dyan. So, i-verify siya ng 2 to 4 working days. Last, sa option naman na credit card via PayPal. Actually, kahit hindi naka-enroll yung credit card mo sa PayPal, pwede rin naman. Ang pinagkaiba lang is kapag hindi siya naka-enroll sa PayPal, i-input mo lahat ng information. Pero kapag naka-enroll siya sa PayPal, naka-record na kasi doon yung mga information. So, fill out the details below again. And then, click mo lang or i-tick mo lang itong credit card via PayPal. And then, click mo lang itong next step. And mapapansin mo, may additional fee na 270 pesos. Mas mahal. Kasi mas mabilis ang transaction natin dito. Diba? Yan. So, click mo lang to. Ito yun. So, mapapansin mo dito yan, for 770. So, plus 270. Kapag may PayPal ka, kiklik mo lang, itatype mo lang dito yung password mo, then login. Pero kung wala kang PayPal, ang gawin mo lang pay with debit or credit card. Okay, so, click mo lang yan. Hindi ko na pinakita yung sample. So, siguro kung may credit card ka naman, alam mo naman dahil madalas mo siyang ginagamit, di ba? So, same, i-input mo lang yung mga details, then next mo lang hanggang sa, matuloy na dun siya sa payment na. Okay. Ito yung sinasabi ko kanina na email. So, kapag na-verify na yun, na-validate na yun ni IMG, yung payment mo, within a week, dapat within a week, you will receive an email notification from IMG to open your portal. Ayan. So, here, yung pangalan mo. You're currently member of IMG. Your membership code, andyan. Yan yung username mo. Actually, yung agent code mo or membership code, same lang din sa username mo or ID. And then, ibibigay din sa'yo yung initial na password mo na pwede mo naman baguhin kapag na-explore mo na yung portal. Which is, ipapakita ko sa next video kung paano ma-explore yung IMG portal mo. Okay? So, ang gagawin mo lang, ayan. So, dapat makareceive ka niyan.
Yan. So that would be the end of my tutorial video about how to enroll in IMG Online. So thank you for watching. So if you think na nakatulong tong video na to, just click like and share it to existing members or yung mga potential na magme-member sa IMG. And please do follow me sa mga links na nandito sa video, below this video. I have my personal website dyan, so pwede nyong tingnan. And then meron din akong personal na FB page. And then you may contact me din sa aking personal FB account. So again, thank you for watching. See you again on my next video.